Welcome back po sa Panahon TV mga kababayan. Bago po ang lahat, naglabas po ng rainfall advisory ang Pag-asa. Kanina lamang po yung 4:45 ng umaga. Ayon po dito nakakaranas ng light to moderate with occasional heavy rains. Diyan po yan sa Bataan, Zambales, Tarlac at ganoon din sa Pampanga. Inaasahan po natin ang mga pag-ulang ito ay magpapatuloy hanggang sa loob ng susunod na 2 oras. At sa puntong ito naman po, para po malaman na po natin ang inaasahan lagi ng panahon sa araw na ito ng Martes, makakasama po natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa, walang iba kundi si Mr. Henel Kitlong. Good morning, Mr. Kitlong. Maraming salamat, Amor. Mga kabayan, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Mr. Kitlong, ilang araw rin po tayo nagbantay dito kay Bagyong Luis at kahapon nga po tuloy na po yan nakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kahit yan po inasa labas na, patuloy po natin itong binabantayan. Sa mga oras sa ito, ano na po ba ang latest location nito at yan po ba inaasahan po natin na tatama rin sa kalupaan ng ibang bansa? Yes, Amor, kahapon po nakalabas po ang Bagyong Luis sa Philippine Area of Responsibility, mga alas 10 po yan ng umaga. At sa ngayon po kumikilos pa rin po ito kanluran, hilagang kanluran. May lakas na hangin po ito na umaabot ng 130 km bawat oras at bugso ng hangin na umaabot ng 160 km bawat oras. Sa ngayong umaga po, inaasahan na magla-landfall po ito dito po sa may Hainan, ito po sa may southern part ng China. At inaasahan po yan ng mga alas 8 hanggang alas 10 ng umaga ay tatama na po. Sa ngayon po ay kasalukuyan na pong nagdudulot po ito na medyo may kalakas sa mga pagulan at malakas na hangin dito po sa may bandang Hainan. Pero po yung pinakamata o pinakasentro ng bagyo ay mga alas 8 hanggang alas 10 po yan. Ayan po, nalaman na po natin ang update tungkol po dito kay Bagyong Luis na nakalabas na nga po ng ating Philippine Area of Responsibility kahapon bago po yan magtanghali. At ngayon nga, tinatahak po nito ang direksyon patungo naman po yan sa may southern part ng China. At Mr. Kitlong, eto naman po matapos makalabas ng ating port ng Bagyong Luis, isang panibagong low pressure area ang ating namataan sa labas o sa silangang bahagi ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan, ano na po ba ang update natin dito? Inaasahan ba natin na yan po ay lalakas at papasok din dito sa ating port? Yes, Amor, may minomonitor po tayo ngayong isang low pressure area, bagamat napakalayo pa ho ito. Ang layo po nito ay nasa 1,400 kilometers silangin po yan ng Kabisayan. Wala po ho itong epekto sa ating bansa. Kung makikita po natin itong satellite, masyado na pong malaki itong mga kaulapan na nakukuha niya. So malaki pong chance na maging bagyo po ito. At inaasahan po na sa Merkules po ay makakapasok po ito sa Philippine Area of Responsibility. Pero base po sa mga tools o mga datos ng ating mga kagamitan, ganoon din po sa mga forecast model, may possibility po na baka hindi po ito mag-landfall o dubaan sa kalupaan sa ating bansa. Kumbaga dadaan po ito at kikilos po ito pahilaga, kumbaga iiwas po sa ating bansa. Sana po ay magpapatuloy po ito dahil medyo malayo pa, pwede pa magbago ang ganitong senaryo. Ayan, ulitin ko lamang po, bagamat malaki po ang chance na maging isang ganap na bagyo o tropical cyclone itong LPA na namataan po natin sa labas ng ating port, ay hindi naman po natin, o maliit po yung chance na ito ay mag-landfall. Pero syempre po patuloy po kayong umantabay sa mga pagbabago dito sa mga susunod pa mga oras at susunod pa mga araw. At Mr. Kitlong, eto naman po sa pananatili ng Bagyong Luis dito sa loob ng ating port, nahatak o napalakas po nito ang hanging habagat o southwest monsoon na siya naging dahilan naman po ng halos walang tigil na buhos ng ulan dito po yan sa ilang bahagi ng Luzon at ganoon din sa Visayas. Ngayon paliwanag po natin sa ating mga manonood para po mas maunawaan po natin bakit po ba, ano po bang dahilan, bakit nga ba napapalakas ng bagyo o low pressure area ang hanging habagat? Well, unang-una po, Amor, mga kababayan, ang bagyo po o low pressure area, ang hangin po nito are counterclockwise. Kung makikita po natin po dito, yung hangin po nito ay papasok sa loob ng pinakasentro ng low pressure area. Sa ngayong buwan po, ang hangin po talaga sa ating bansa o ang umiiral sa ating bansa ay ang southwest o yung tinatawag na timog kanluran o habagat. Kaya pag yung habagat po ay pumapasok po dito sa ating pumapasok po dito sa low pressure area at nahahatak po niya at lumalakas po itong habagat o yung timog kanluran o southwest. Kung mas malakas po yung nakakaapekto sa kanya o yung mas malakas po yung bagyo, mas malakas po ang hatak ng southwest. Kaya po tayo nagkakaroon ng southwest monsoon o kaya nakaka-apekto rin po ito sa karagatan na lumalakas din po yung pag-alon ng karagatan kaya nag-i-issue po tayo ng gale warning. Mas malakas po ang bagyo, mas malakas po ang hatak ng habagat. Okay, so ayan po, mas naintindihan na po natin. So tandaan po natin yung mga bagyo na pumapasok dito sa loob ng ating port ay gumagalaw, yan po ay pa-counterclockwise. At ito nga po yung dahilan kung bakit nahatak nito ito nga southwest monsoon o yung hanging habagat na siyang dahilan naman ng maulang panahon, lalong-lalo na po yan sa western section ng Luzon. At para po sa araw na ito, Mr. Kitlong, ano po bang inaasahan po nating lagay ng panahon para sa mga susunod na oras? Magiging maganda na po ba ang lagay ng ating panahon ngayon po na wala na pong umiiral na bagyo sa loob ng port?
Yes, Amara, sa paglabas po ng bagyong si Luis, inaasahan po natin na mas malaking bahagi po ng ating bansa ay magkakaroon na po ng magandang panahon. Subalit sa ngayon po, ang probinsya po ng Zambales at Bataan ay maapektuhan pa rin po yan ng southwest monsoon o yung tinatawag nating habagat dahil pa rin po yan sa paghatak ng bagyong si Luis. Ito pong probinsya ng Zambales at Bataan, makakaranas po ito ng mga paminsan-minsan mga pagulan. Samantalang yung nalalabing bahagi ng bansa ay magkakaranas lamang ng bahagyang maulap, maliban na lamang po yan sa mga pulong-pulong pagkulog o pagkidlat-pagkulog. Okay, so concentrated po ang ating mga pag-ulan, lalong-lalo na po yan sa may Zambales and Bataan area dahil kahit nakalabas na ng ating area of responsibility ang bagyong Luis, ay nahatak pa rin po nito ang hanging habagat na siyang umaabot pa rin yung epekto. Diyan po yan sa western section ng Luzon. At panghuling katanungan na lamang, Mr. Kitlong, kung pag-uusapan po natin ang ating sea condition, kalmado na po ba ito ngayon o meron pa rin po ba tayong inilabas sa gale warning? Yes, Amor, napakalakas po ng bagyong si Luis kahit naapektuhan pa rin po nito ang hilaga at kanlurang bahagi ng Luzon. May kalakasan po ang pag-alon ng karagatan sa lugar nito. Umaabot po ito ng mga 3 hanggang 5 metro ang pagtaas ng alon. Kahit mga kababayan natin mga isda, huwag muna tayong pumalaot sa mga lugar na ito. Okay, and maraming salamat po Mr. Henel Kitlong sa binaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at dagdag kaalaman para sa ating mga manonood. At yan po mga kababayan, nakasama nga po natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. At ngayon nga po, malapit na po magtapos ng Setyembre. Ibig sabihin po nito, nalalapit na rin po tayo sa Kapaskuhan. Kaya naman mga kababayan, bago po kami magtapos, start na po natin itong countdown para po sa araw na ito, 100 days na lang, Pasko na. Sama-sama pa rin po tayo. Pwede kong i-like sa Facebook Panahon.tv or follow us on Twitter at Panahon TV. At syempre, welcome na welcome kayo sa aming website sa www.panahon.tv. Abangan niyo po kami mamaya sa news break, ganoon din po sa Good Morning Boss at syempre sa Oras-Oras sa Panahon TV Express. Dito lang po yan sa Telebisyon ng Bayan. Live mula sa Pag-asa Weather and Fog Forecasting Center, ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Nakasama niyo po ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning po sa inyong lahat. Happy Tuesday! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.